Welcome! A reminder first for all of you to take notes and listen carefully because we are about to embark on a journey through the museum of the dawn of the digital age. Pagkatapos ng World War II, sobrang laki ng demand for fast and accurate calculations. Kailangan nila sa science, engineering, military, lalo na sa code-breaking, ballistics, at syempre sa atomic research. Before this, puro mechanical calculators lang ang gamit, pero syempre hindi siya sapat. Kaya dito nagsimulang mag-shift into electronic digital computers. So for the first one, we have ENIAC, or Electronic Numerical Integrator and Computer. Ginawa ito ni John Presper Eckert and John Mauchly sa University of Pennsylvania noong 1945. So this was the very first general-purpose fully electronic digital computer. So imagine gumagamit ito ng 17,468 vacuum tubes. Tumitimbang ng 30 tons at halos 1/4 ang laki. Pero, mabilis siya. Thousands of calculations per second to be exact. Ang catch lang, para i-program siya, kailangan ng manual rewiring ng cables and switches. Para kang electrician at programmer at the same time. So, fun fact, ang ENIAC sobrang laki. Kaya may mga nagbibiro noon na pwede ka raw mawala sa loob habang nagpo-program ka. Kung si ENIAC may Facebook noon, baka status niya, feeling heavy, need more space. Next, si John von Neumann. Siyang nag-introduce ng stored program concept noong 1945. Sabi niya, why not store the program itself inside the computer's memory? At ayun na nga, pinanganak ang von Neumann architecture. So dito nagkakaroon ng input na napupunta sa CPU and into the memory where it produces or makes the output. So almost lahat ng modern computers today, kahit laptop nyo or cellphone, gumagamit pa rin ng model na to. So technically, thank you von Neumann dahil sa'yo may TikTok at Mobile Legends kami ngayon. So, fun fact din, kaya tinatawag minsan na father of modern computing si von Neumann dahil dito. Ayan, so hindi naman magpapatalo ang UK natin, di ba? United Kingdom. Meron tayong Manchester Baby, aka Small Scale Experimental Machine. So, this was the first computer to successfully run a stored program. So this was made by Frederick Williams and Tom Kilburn noong 1948. This machine marked the real transition from idea to working machine. So ang Manchester Baby, tinawag na baby kasi maliit siya compared to ENIAC. Pero in reality, kasing laki pa rin siya ng isang malaking classroom table. So here we have next, syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang UNIVAC 1 or Universal Automatic Computer. This was the first commercial computer na binenta to businesses and government agencies. So sila pa rin ni Eckert and Mauchly ang gumawa nito, but in 1951. Ginamit ito para sa US Census at business data processing. So, ito yung nag-signal ng simula ng computer industry. Fun fact, noong 1952 naman, ginamit ang UNIVAC para i-predict ang US presidential election and tama siya ng prediction. So, mind-blowing, right? First time na ginamit ang computer sa ganitong paraan. So, imagine mo lang, kung may UNIVAC sa election natin, baka siya pa mag-announce ng winners bago matapos ang botohan ng walang kasamang bayad at fake votes. Okay, for the last few reminders, let's not forget the people behind the revolution, of course. So, una, si John Presper Eckert and John Mauchly, creators of ENIAC and UNIVAC. So, John von Neumann sa stored program concept,
Alan Turing, hindi man siya nakasama sa discussion, but he is very relevant. Nagbigay siya ng theoretical foundations plus World War II code breaking. And then lastly, Williams and Kilburn, developers of Manchester Baby. So, before I pass you on to the next part of our tour, bakit nga ba to important? Kasi, dito nagsimula ang transition from mechanical to electronic computing, na-establish ang core principles, programming, memory, and CPU, at syempre, ito ang nagtatag ng groundwork or foundation para sa mga personal computers at smartphones na ginagamit natin ngayon. So, thank you for going through the birth of modern computers with me. I am Lindsay Poonin, and I hope you enjoyed our little tour. The first part. Next time, we'll explore kung paano lumipat from giant machines to personal computers that you can put on your desk. Yes, your desk. Or even in your pockets. Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang mga innovations o changes mula noong 1970s to 1980s na pwede nating tawagin personal computing revolution. Una na rito ay ang unang commercially available na microprocessor na tinatawag nating Intel 4004. Ito ay nirelease noong November 5, 1971 nina Federico Faggi, Ted Hoff, Stanley Misor, and Masatoshi Shima. Yung Intel 4004 bilang isang microprocessor o utak ng isang system ay nakakasunod sa 92,000 instructions per seconds, which is considered as groundbreaking to its era. Bakit? Dahil sa creation nito or before yung creation nito, malalaking computers yung ginagamit ng government agencies and businesses, which is hindi convenient. That's why yung Intel 4004 bilang isang single chip na kayang i-program sa maraming tasks ay naging accessible para sa educational institutions and businesses. Kasunod naman ito ay isang computer kit na tinatawag na Altair 8800 noong 1975 na pinroduce ng Microinstrumentation and Telemetry System ni Edward Roberts. Ito ay gumagamit ng Intel 8080 bilang microprocessor at mayroong kabuuang sukat na 7 inches by 17 inches by 18 inches. Ang Altair 8800 ay mayroong minimum configuration of circuits dahil nga ito ay isang computer kit, pero wala itong external memory, walang internal memory, wala itong keyboard, printer at kahit anong input devices. Ang Altair 8800 ay ipinangalan ng daughter ni Edward Roberts sa store na Altair. Pangatlo, sa revolution na ito ay ang first fully assembled and mass-produced na microcomputer na tinatawag na Apple II. Ang Apple II ay pinroduce noong April 16, 1977 ni Steve Wozniak. Previously, yung mga microcomputer ay built from kits katulad na lang ng Altair, pero itong creation ni Wozniak ay out-of-the-box experience dahil hindi na ito kinakailangang buuin pa. Kasunod nito ay ang IBM PC o ang unang personal computer na tinatawag ding IBM 5150. Ito ay na-produce noong August 1981 ng International Business Machines o IBM. Ito ay gumamit ng Intel 8088 as microprocessor at tinagurian itong Man of the Year ng Time Magazine. Ang IBM PC ay hindi resulta ng traditional at slow-moving corporate na kumpanya, bagkus ito ay resulta ng isang small autonomous task force na tinatawag na Project Chess. Sa task force na ito, ang team ay binigyan ng kalayaan ng kumpanya na gawin lahat upang matalo yung mga competitors nila sa market. Kaya naman, ang team na ito ay nag-outsource sa mga kumpanya ng operating system at ang kumpanyang iyon ay itinayo ni Bill Gates noong mga panahong iyon. At ang panghuli sa revolution na ito ay ang basic programming o ang isa sa earliest programming languages. Ito ay accessible for beginners at inadapt ito ni Bill Gates and Paul Allen para sa mga naunang microcomputer katulad na lamang ng Altair. Binigyang diin ng programming language na ito ang simplicity and readability, making it an excellent choice para dun sa mga tao na bago pa lamang sa programming.
So now, let's proceed to the modern era. It started in the early 2000s, kung saan sobrang bilis ng pag-angat ng technology. Hindi na lang siya gamit sa work, kundi naging parte na rin siya ng everyday life natin. May mga naimbentong smartphones, AI, cloud computing, at super fast internet. Dito natin nakikita ang totoong impact ng computers, making almost everything possible from work to school hanggang sa entertainment. As you can see on the left side picture, it is the Windows 2000. So ano nga ba ang Windows 2000? Ito ay isang lumang Microsoft operating system na nirelease noong February 2000. So ito ay pinaghalong Windows NT at ng Windows 98 na pwedeng magamit sa businesses. Ito rin ang naging way para ma-release naman ang Windows XP. Ito naman ay makikita nyo sa right side ng Windows 2000. XP means experience. Ito ay para sa lahat. I mean, compatible siya for gaming, music, and videos. So, ito ay tumagal hanggang noong 2014. Next, we have Linux and a Mac OS X. Ang Linux ay isa ring operating system na kagaya ng Windows 2000 at ng Windows XP. Ito ay isang libre at open source operating system. Nagsimula ito noong taong 1991 nang ito ay gawin ni Linus Torvalds bilang isang project niya. Si Linus Torvalds ay isang Finnish programmer. Ito ay sumikat noong early 2000s. Ang Mac OS X naman ay isa ring operating system pero sa Apple siya para sa kanilang Mac computers. Una itong nilabas noong taong 2001. Ito ay naging successor ng Mac OS X. Nagagamit na rin ito para sa multitasking katulad ng ating mga ginagamit na cellphone at laptops ngayon. Malaki ang epekto nito sa creative industry at premium image ng Apple computers. Ang Pentium 4 ay isang processor na inilabas ng Intel noong November 2000 bilang successor ng Pentium 3. Ito ay kilala sa mas mataas na clock speed from 1.3 to 3.8 GHz at hyper-threading technology na nagpapabilis ng multitasking. Malawak itong ginagamit sa mga desktop PCs para sa gaming, multimedia at home use noong early 2000s. Mabilis itong uminit at malakas sa power consumption. Kaya kalaunan ay napalitan ng mas efficient na Intel Core series. Ang processor ay utak ng computer na nagkokontrol sa lahat ng gawain at tumutulong para mapabilis at maayos na gumana ang system. May tatlong processor. Una ay ang single core. Dito is one task at a time lamang. Kapag sumobra ka, is possible na mag-init yung PC na ginagamit mo. Next is the multi-core, which is kaya niya na ng dalawa o maraming core na mag-work ng sabay-sabay. At ang huli ay ang hyper-threading. Kaya niyang hatiin ang isang core para magmukhang dalawa or virtual cores. Let's proceed to the latest modern era. Dito na nagsimula ang mabilis na internet, Wi-Fi at affordable na online access para sa lahat. Sa panahong ito, pumutok ang social media. Tulad na lamang ng Facebook, MySpace at Twitter, pati na rin ang digital platforms gaya ng YouTube, blogs at MP3s. Naging parte na rin ng ating everyday life ang computers at gadgets, mula sa school hanggang sa Apple products at mobile phone. Pero may mga challenges din,
tulad ng Y2K bug at lumalaking problema sa cybersecurity. Ito ang panahon kung saan nagiging malaking parte na ng buhay ng tao ang technology sa mapa work man yan, education, or entertainment. Thank you for taking the tour with us through the Museum of the Dawn of the Digital Age. Sana ay may natutunan kayo. Paalam!